Sa video na to, garlic bread na naman ang i-share ko sa inyo. Napakasarap nito at pwedeng i-match sa mga pasta. Kaya kung interesado ka, halika luto tayo. At ito nga, meron ako ng French bread. Nabili ko lang ito sa supermarket. At pwede rin tayong gumamit ng sliced bread. Slice ko lang ito diagonally. At kung sliced bread naman yung gagamitin ninyo, mas okay kung kahahatiin lang ninyo. Ganyan lang yung pag-slice ko para medyo maganda naman yung itsura niya. Gayahin nyo na lang. So, ganyang kalapad at ganyang kakapal. I-arrange ko muna ito sa isang plate at isi-set aside natin para sa susunod naman na ating ingredients. At dito meron ako ng isang buong garlic. Binalatan ko lang yan at ilalagay ko sa ating dikdikan at didikdikin natin hanggang sa maging paste na yung ating garlic. Mas okay ito kung parang paste na yung kanyang itsura. So pagka ganito, parang paste na yung itsura, okay na yan. Tanggalin na natin at ilalagay natin sa isang bowl. At dito meron ako ng flat na parsley. Pwede rin yung pa-curve, yung pa-curl na parsley, okay lang din yun. So tatanggalin ko lang yung mga matitigas na part at dahon lang yung kukunin natin. At i-chop natin ng mga maliliit talaga siya. At pagka ganito na okay na, ihahalo na natin siya sa ating paste na garlic. Ipagsasama na natin sila. At maglalagay tayo ng kalahating butter. Anchor butter yung ginamit ko dito. Mas okay kung naka-room temperature na yung butter, yung medyo ilabas ninyo ahead of time para hindi tayo mahirapan pag-mix ng ating mga ingredients. So, katulad nito, medyo matigas yung butter, kaya medyo mahirap i-mash. At nag-add lang pala ako dyan ng Parmesan cheese. Optional yan. Kung ayaw ninyo at wala kayo nyan, pwede nyo skip yan. Pero naglagay ako kasi pandagdag, sarap din yan. At imimix lang natin ng mabuti. So, katulad nito, hinahalo ko lang siya, dinudurog ko lang yung butter para mag-well combined yung mga ingredients. At pag okay na, ganito na yung magiging itsura niya. At ilalagay na natin sa ating bread. Ibabrush natin sa top para malagyan yung ating bread ng mixture ng garlic at ng butter. Ganito lang yung ginagawa ko niyan. Pinapahiran ko lang yung tinapay ng ating butter mixture. Lahat lalagyan natin. At kung nanonood ka sa video na to, paki-comment na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman kita. Maraming salamat nga pala sa aking mga top fan na walang sawang nagsusuporta sa aking mga video. So ito, okay na ito lahat at ilalagay na natin sa ating air fryer. So air fryer yung ginamit natin. Pwede rin tayong gumamit ng oven. So isiset lang natin yung ating air fryer ng 180 Celsius or pag sa oven naman 350 Fahrenheit. At ita-timer natin ng 10 minutes. Pero kailangan i-check din natin dahil kung minsan mas mabilis maluto yung bread. So ito na, after 10 minutes okay na siya at pwede na nating i-serve. Napakasarap nito. So sa mga nanonood dyan at nakagawa na nito, paki-comment na lang dyan sa baba kung parehas ng procedure yung ating paggagawa. At maraming salamat nga sa mga nanonood sa akin at sa mga bago sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Paki-ring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At ito na yung ating garlic bread. Napakasarap nito at match ito sa mga pasta.